Greek calendar and time system. The Greek lunar calendar replaced Hebrew biblical calendar in many areas. So mayroon ng pangalan yung month, pinalitan na in the name of God ng Grigo. Tapos mayroong solar or lunar mix instead of Torah pure lunar agricultural calendar. So i-introduce at na-adapt. Nawala na po sa kaalaman natin. So that is an example of the calendar. No? Ito po yung pagkakaiba. Mayroon po tayo dito sa first column, ito po yung name ng mga calendar, month ng Grigo. Tapos ito naman sa gitna, ito yung sa Hebrew, pero ang paraan ng pagkasulat medyo may pagka-modern Hebrew. Ito naman yung version natin dito sa pinaka-rightmost, no? Hindi natin sinabing perfect, pero basically ito po yung ating name of the calendar. Yan yung Abib, no? The second month, mayroon tayo. Ayan po hanggang, kasi 13 months po talaga siya. Kasi because of the leap year. So dito ang first column. So itong calendar na ito, it was being introduced. So nawala yung tamang calendar. Imaginin mo, ilan na lang ang buwan ng kung nakasulat sa Torah. I think 4 na lang. Ang na-mention mismo ang buwan doon sa Torah. Pero yung kabuang buwan ng ating Hebrew calendar ay nawawala. Okay, ano pa? Roman calendar or the Julian calendar, this replaced the Torah calendar almost globally. Totoo naman yan. Ano bang buwan ginamit natin ngayon? January, February, hanggang December. Ano ibig sabihin? Ang January, ang Roman god na si Janus. Ang February, Februal. Ang March, Mars. No? Ito po yung mga Roman god. Si April, Aphrodite. Ang buwan ng May, Maya. Ang June, Juno. Tapos ang July, in honor of Julius Caesar. Ang August, in honor of Augustus Caesar, no? Hanggang sa September and December. So, yung totoong buwan, kaya po tayo ma-finalize natin, magpapalapos po tayo ng ating Abayahawas calendar using yung month na ito po ay tinatawag ng ating mga ninuno. Okay? Ano pa? Doon sa mga day naman, mayroon naman tayong first day, second day, third day. Ang pinangalanan lang po talaga sa Torah o pinangalanan lang po talaga ni Abba na araw is yung the day of Sabbath. Yung first day to sixth day, talagang first day, second day, third day lang tawag. Pero pagdating sa seventh day, tinawag talaga ito na Sabbath day. Yun lang po ang araw na may pangalan. Pero ang ginawa nila, na-introduce naman yung Greek name ng day 1, kaya mayroong Monday para sa moon, di ba? Sunday para sa sun. Pero hindi naman talaga ito tinatawagan ng pinapangalanan ng ating mga ninuno o sa kultura ng mga Israelita. Okay? So ito may first day. Pero yung Sabbath lang po ang mayroon talaga na pangalan. Hindi natin sinasabing ito are accurate. Pero ito po yung equivalent ng first day hanggang Sabbath day or the seventh day. So the Hebrew week uses numbered days only. Basta first day to sixth day, number lang po ang tawag. Tapos yung month, hindi tayo mag-first month, may pangalan po talaga yung month. Okay? So yan po ang nawawala po. At nagkaroon ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nagiging ang Sabbath, naging Saturday. Tapos ng first day, naging Sunday. Binago po nila yan. Yan po yung talaga ang natutunan na global po ito, influence mga kapatid. Okay? So Rome reshaped the world through calendar changes, feast replacement, cultural Hellenization, renaming, scripture control, and legal enforcement. These changes systematically remove or kill Israelites' culture. Na itago ang kulturang Israelita. Suppress or stop ang Hebrew practices at sa kapinalitan ito ng mga traditions ng Romano. So sa paglipas po ng mga panahon at grabe po ang influence nito sa paglipas po ng mga henerasyon. Kasama na po ang iba, maging sa calendar, maging sa worship, maging lifestyle, at saka identity ng ating mga ninunong Israelita. Okay? Ano po ba ang mga halimbawa ng mga Greek cultural practices na puwersahang pinapasunod sa mga Israelita through what we call
Hellenistic influence. Balikan po natin yung panahon sa Maccabi. There is a strong Hellenistic influence during that time. Sa panahon ni Antiochus, no? Na pirsahang pinapakain ang ating mga ninuno ng pinagbabawal na pagkain, maruming pagkain, katulad ng pagkain ng baboy. No? Naalala niyo yung 7 sons? Talagang tumanggi sila and they are being killed in front of their mother. Tapos yung mother, pinatay din. Ang huli doon si Kahan ni Eleazar. Ayaw kumain ng maruming pagkain dahil ito'y bawal kainin. Labag po sa paniniwala at kultura. Pero during that time, grabe din ang influence. So, gymnasiums, Greek theaters, philosophy schools, kahit ngayon, di ba may subject na philosophy 1, philosophy 2. Oh, mayroon pa rin influence ang Greek hanggang ngayon. Mga pangalan na Greek names, ano pa, mga statues and idols, lahat, mga ribulto-ribulto dyan. No, ginaya lang po yan. Puwersahan, 7, forced pork eating under King Antiochus. Ang pinakamasama doon, si Antiochus IV. Ginawa, totoo po ito nakasaysayan. Abolition of circumcision, prohibited by law yan that time. So, ano ang naging options ng ating mga ninuno? When they are a vassal state under the Roman rule, ikaw ay isang estado under the Roman Empire. Kapag magpatuli ka, prohibited by law. Ano nagiging options? Ano ang naging kahinatnan nito? Sa covenant ni Aba doon sa kanyang piniling lahi. Sabi ni Aba, Abraham, ang lahat ng mga lahi mo ay dapat magpatuli. So napirsahan silang hindi magpatuli kasi bawal sa batas ng Romano. Ikialam sila sa kultura kasi kailangan nilang gawin dahil identity kasi ito ng mga piniling lahi ni Aba. Kailangan nilang gawin. Okay? Desecration of the temple. You still remember sa panahon ni Antiochus? Zeus, a statue was being placed or erected inside the house of Abba Yahweh. That is desecration, that is abomination. At mayroon naman silang plano ngayon na abomination din, na matinding abomination. And then, yung offering of Zeus doon sa Jerusalem, ginawa during that time. Pirsahan po ito. Kaya, kung halimbawa po mga kapatid, we'll try to do time travel, pupunta tayo sa panahon noon. Ano ang panindigan natin? So, maari na marami sa mga ninun natin na ayaw, but they are being killed just like the 7 sons, Kahan, Eleazar, and the mother. Yung isang nanay na pinatuli ang kanyang anak, pinarusan, patay. So, ganun ang nakikita ng ating mga ninun. Even the time when the Spaniards came here, because of the Spanish Inquisition law na binuo sa pamagitan ng council. So, kung saan po yun napunta yung mga ninuno o lahi ng Israel, sinusundan po ito nila. Kasi isa lang po ang layunin nila. Wasakin, alisin ang pagkakakilanlan ni Abba Yahweh. At yan po ang ginagawa ng Romano Katoliko. Identity of Abba Yahweh as our Father, our Creator, our King. Itinanghal kang hari ng lahat, at ikaw ay pinapurihan upang kilalanin ang buong mundo, at ika'y masambat, maparangalan. The festival honoring Saturn. Kasi tanan po, si Saturn, Jupiter, Mercury, yan po yung Diyos ng Romano. Hindi po yung nagtatap na po ng ang belief ng mga Greek sa Diyos. So, pinalitan nila yung pangalan sa Roman God naman. Pero concept ng God galing sa Greek. So ngayon, si Saturn, festival honoring Saturn, God of Agriculture, held in December, known for gift-giving, feasting roles, reversal, slaves acted like masters, and public celebrations, one of the most dominant festival. Kahit ito ay itinago at kami kanilang binulag, hindi kami naubos sa tipan sa dugo namin. Pag-honor sa Greek God, sa Roman God, na si Saturn. Kaya sabihin, sa mga nagsiselebrate dyan ng
in-adapt yung Sol Invictus, which is December 25, iyan po yung nagiging date ng Christmas. Kaya po mayroong December 25 na Merry Christmas sa kanila. Pero origin, Roman pagan belief system. So, ano ba ibig sabihin ng Sol Invictus? Means the unconquered sun. Araw. Oh, nagsasamba sa mga araw. Di ba sun worship din? Okay? Celebrated on December 25, marking the rebirth of the sun after winter solstice, linked to the sun god Sol and the Persian god Mithras. So Roman emperors promoted it as an unifying imperial festival. So pinapatupad po ito ng Roman emperor. Kasi ang Jerusalem ay a vassal state or colony under the Roman rule. So pinapatupad to, sunod sila. December 25, nag-Merry Christmas sila. Sinong pinupuri nila? Yung pinaparangalan nila, si Saturn at saka yung Sun. Anong klase? Di ba pagano na paniniwala ito? Sasabihin nila hindi daw sila pagano. Okay? Ang salitang pagpapalaya, hindi mo nilimot kailanman abayahawan. Pinahalagahan mo ang bawat mong salita. Mula sa umpisa ay aming nalaman ang lahat. Ito ay nakabakas sa kasaysayang nakasulat. Kahit ito ay itinago at kami kanilang binulag, hindi kami naubos ang tipan sa dugo namin nababanaan. Sa aming panahon mo ginanap ang iyong kalooban. Sa likod ng pagkakasala, wala kaming kaalam-alam. Sapagkat ikaw ang nagtakda nito sa iyong mga hinirang, amin itong yayakap.